Magandang tanghali mga kabay. So ito yung pangalawa ko na estimate nitong araw na to. So ang job number mga kabay, ganun pa rin, 39625 letter B. Kasamahan to kanina sa in-estimate ko. So ang model nito mga kabay, ganun pa rin, dito 5033. Ito yung 3 mode na rotary hammer, merong drill, hammer, tsaka chipping. So ito mga kabay, gumagana. Pero yung plug niya sira din. Pinutol na yung plug, so dinirekta ko na siya sa outlet, sinaksak. So paandarin natin. Gumagana ito mga kabay, wala siyang reverse, sira yung reverse niya. At syempre ito, yung kanyang spindle, malakas yung palag at madaling natatanggal siya. Ayan oh. Hindi ko na ginagalaw yung cooler pero natatanggal siya. Tapos mahirap ipasok, kailangan mo idiin. Tapos nakakalas yung bala. Yan. Tuturo ko po sa inyo mamaya yan mga kabay. So unahin muna natin yung paandarin muna natin para malaman natin kung malakas ba yung hammer niya o mahina. So ito mga kabay, nakadrill po tayo. Ayan, yung arrow na sa taas. So ibig sabihin nakadrill. Lagay natin sa hammer. Ayan, sisilik natin. Ayan, kapag yung arrow nakadiretso, ibig sabihin yan mga kabay, nakahammer po yan. So mahina na po yung hammer niya mga kabay sa chipping. Yung chipping naman, yung arrow pababa. Ayan, nakababa. Yung ibig sabihin niya, naka-chipping kayo. At hindi umiikot ito dahil yun po yung chipping niya. Puro palo lang. So ito mga kabay, wala na siyang palo. So isa lang ibig sabihin niyan mga kabay, magpapalit tayo ng brush holder ulit, lever, spindle, gear, o-ring. At sisilipin din natin yung kanyang pinion kung may tama o wala. Ayan. So kailangan nating baklasin ito. Tanggalin muna natin ito. Ayan, wala na po siyang plug. So ganun pa rin mga kabay, ang pagtanggal nito ay pakaliwa. Yan, gamit kayo ng pliers at uuga-ugain nyo lang, aangat na yan. So ganun din ito mga kabay, plastic pa rin yung pin niya. So papalitan ko yan. At diretsuhin natin yung kanyang tawag dito, yung pinion, yun lagi ang inuuna kong tinitingnan. Ayan. Pero yung sinili ko kanina mga kabay, hindi naman siya nag-slide, so ibig sabihin siguro okay pa yun. Pero para sigurado tayo, kailangan natin silipin. So ito yung pinion mga kabay na sinasabi ko, punasan lang natin. So ayan mga kabay, okay pa po ito. Wala pa pong bawas yung pinakangipin niya. Ayan. So okay pa yan. Malalaman mo naman yan mga kabay pag nag-slide, pag sinisilik nyo. So ibig sabihin sira niya. Pero yung o-ring nito magpapalit tayo, spindle. So balik na natin ito mga kabay. At alam na natin yung kanyang sira. So higpitan ko lang ito mga kabay. So yan mga kabay, nahigpitan ko na yung screw. So balik natin yung lever niya. So kung paano nyo kinalas, ganun din po yung pagbalik. Ayan. So ito medyo malambot, hindi na ginagamitan ng pliers. Ayan. So gumagana naman siya, wala lang siyang reverse mga kabay. Ayan, i-reverse natin pero ang tigas. Ayan. Wala po siyang reverse. Ayan. So ang papalitan dito mga kabay yung ganun pa rin, lever, spindle, o-ring at yung brush holder at saka plug. At eto naman mga kabay, yung sinasabi ko sa iyo kanina, eto nakakalas. Ayan oh, nakakalas. Ang pinakadahilan yan mga kabay, itong cooler niya or sleeve. Ayan. So babaklasin natin yan mga kabay. Ayan, gamit lang kayo ng flat para matanggal nyo yung cap. At syempre yung susungkitin nyo yung pinaka circlip nya. Ayan, circlip ring. Susungkitin nyo lang ng matulis para makalas nyo. Ayan, nakalas na mga kabay. Lalabas na lang natin. Ayan, ito po yung circlip ring. Yan po yung lock. So ayan, kompleto naman mga kabay, nandyan yung lock nya. Bakit nakakalas? Ito po ang problema niya.
yung kanyang cooler. Dapat kasi, ito, hindi siya napupudpud. Ngunit hindi rin talaga maiwasan na mapudpud ito dahil minsan tumatama ito doon sa simento na halimbawang pag nagbubutas kayo or nagchichiping, hindi nyo maiwasan na tatama talaga ito. Kaya napupudpud ito. So ang dahilan yan mga kabay kung bakit nakakalas, yung cap, tingnan nyo mga kabay, tumatama na dito sa dulo. Yan. Kaya po siya nakakalas yung bala. May paraan dyan mga kabay, para hindi kayo bibili ng sleeve, tanggalin nyo po ito, yung ibabaw na yan. Yan. Papakita ko po sa inyo. Hanap lang tayo ng Coat Salue. Ayan. Matalas ba to? Ayan, matalas. So, tatanggalin natin ito mga kabay. Ayan. Kung mapapansin nyo. Ayan. Mas maganda kung matalas para hindi kayo mahirapan magtanggal. Ayan. Medyo makunat ito na plastic mga kabay, pero matalas yung kutsilyo ko dahil ito yung lumang lagari, ginawa kong kutsilyo kaya matalas. So ayan, pantay na mga kabay. Mapapansin nyo, pantay na siya. So pwede na po yan. Pero bago yan mga kabay, syempre, linisin nyo muna ito. Wala naman palang dumi mga kabay. Konti lang. Ayan. So subukan natin ibalik. Balik natin yung cooler or sleeve. Tapos yung kanyang ring. Ayan, tutulak nyo lang ng flat screw pagbalik. Madali lang ibalik yung ring niya. Hindi katulad ng demolition hammer na matigas. So ayan. Kailangan lang matanggal yung alikabok. Ayan. Tapos balik natin yung kanyang cap. Ayan. So titingnan natin ngayon mga kabay. Yun oh. Diba? Hindi na siya nakakalas. Tapos pag pinipress nyo, saka siya nakakalas. Kanina kahit hindi ko ipipress yung collar niya or sleeve, nakakalas siya. Ito hindi na oh. Yan lang po yung technique niyan. Pero kung gusto niyo palitan para medyo maganda yung sleeve nyo, pwede rin naman mga kabay. Pero kung nagtitipid kayo, mas maganda yung pamamaraan na yan at magagamit nyo pa yan. Matagal pa. Dahil hindi naman po nasisira yan eh. Yung dulo lang ang nasisira niyan. Ayan. So okay na siya mga kabay. Hindi ko na to isama sa estimate. Dahil okay naman siya. Pero na lang kung mag-request yung customer na papalitan yung sleeve, papalitan natin. Pero kung hindi naman siya mag-request, okay na yan mga kabay. Ayan. Total din na sa nakakalas. Ayan, okay na. So ganun lang po ang gagawin nyo mga kabay. So ulitin ko lang, ang papalitan natin dito mga kabay, spindle and gear, o-ring, lever, brush holder at yung plug. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po. At syempre po baka pwede makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay. Sa mga gusto magpa-repair, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Dito nyo rin po mabibili ang original na DeWalt grinder, circular saw, miter saw, table saw, ano pa ba? Hand tools ng Stanley, meron dito. Meron ding hand tools ng DeWalt. Ayan, meron tayong mga blower, grass trimmer, meron. Electric pan na di-battery, meron. At syempre, impact wrench. Ayan, so dito lang po yan mabibili sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Bye-bye!